Flip top, sound check, second sight 15. Flip top, sound check, second sight 15. Flip top, sound check, second side 15. Action! Ganda pala dito! Ako nga pala sayang! Kasi nagkakaroon pala! Sound check, sound check. Sayang yung mahanap niya! Wala ng sense, wala kang say! Yo, flip top, sound check. Flip top, sound check. Yo, flip top, sound check, second Sobrang angas ng day one. Walang palyang battle, lahat may value. Mahirap pumili ng Battle of the Night kasi ang daming solid na battles eh. Yung mga medyo baguhan pa, nakapagbigay din ng solid na performance at yun, nalampasan nila yung expectations ng mga nanonood sa kanila. Pinakamalupit na labang agabi ay yung syempre main event, putang ina. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy kasi may laban ako kinabukasan eh. Di mo ma-enjoy yung mga ganun, pero pinipilit mo kasi syempre wala ka pa naman masyadong pressure dahil manunood ka pa lang, pero at the same time kailangan mo mag-practice. Tayo na, sobrang solid ng day one. Sana ganun din ngayong araw. Solid yung day one. Walang gaanong nag-stumble, kaya sulit na sulit yung panonood. Lahat nagbigay ng magandang performance. Lalong-lalo na yung gulat ni Saint Luke. Sorhenyo at St. Ice. Sobrang ganda ng laban nun. Para sa akin, doon ako nag-start na maganda yung crowd talaga. 2 days kasi, since day 1 naman, lagi naman kami nanonood ng day 1, day 2. Lalo pag may mga gantong event. Kasi hindi lang pwede yung isang araw lang papanoorin mo. Again, sobrang solid na lineup, palagi may bago. Pwede mo nga siyang itapat sa ahon kung tutusin. Kaya parang hindi mo talaga pwedeng palampasin. Tsaka iba pa rin yung live. Gusto ko nga alisin si Boy Tapik eh, para ako yung gaganto. Ang masabi ko lang, yung aura, atmosphere ng area, sobrang ganda. Mula dito sa lobby, hanggang doon sa pagpasok. Ang ganda ng stage, ang ganda ng pagkakayos ng flip-top staff sa lugar. Yung logistics, yung mga food vendor. Tapos at the same time, ang ganda rin ng performance ng mga MCs, sobrang solid. I think yun naman talaga importante is yung nadidevelop yung mismong sistema. Expect na unexpected pa rin eh. Ine-expect ko matalo si Shea. Naabangan ko dito si Shea, syempre. Inaabangan ko laban kung maglalaglag pa rin si Poison ng kung ano man. Ilang isabuhay champion ang nasa day 2, pare. So expect mo na, lyrical yan. Kung ano yung ganap kagabi, masigitan pa yung ganap ngayon. Kaya dapat yung mga nasa lineup ng day 2, mas lalo nilang bigay todo. Kada naman tayo napapaline up, excited, medyo kinakabahan. Daming emotions na naghahalo kasi tangina, hindi basta-basta yung matchup. Seasoned yung lineup, tapos hindi ko expected na 2 araw siya. Malaking opportunity pa rin kapag nasama ka sa mga ganitong kalaking lineup. Kahit anong lineup, masaya ako mapabilang kasi hindi natin tinetake for granted yung mga ganitong pagkakataon. Na makapag-deliver din ng kumpletong rounds, kumpletong material. Palaging masaya na naiisip ako ni boss na may isali sa mga lineup ng mga ganitong klaseng event. Expectation ko, lahat ng mga MC makakapagbigay ng malalakas na laban. Magiging bomba! Boom! Every battle. Pagtingin mo pa lang ng lineup, yung mga nasa pinakaunang laban, pwedeng sa ibang event nasa taas din sila ng poster, alam mo yun. Palagi ko magiging solid kasi nandito si Bugsik eh. Magsisisi kayo sa mga hindi nanood ng live. Unexpected. Ano? Wala naman siguro akong ini-expect. Ayoko kasi nag-expect eh. Kasi pag nag-expect ka, madalas mabibigo ka eh. Dito na tayo sa day 2. Hindi ko nahabayan to kasi yun nga, hindi nyo nakikita yung lahat ng kinakausap ko behind the scenes. Pero at yun, humaba na nga yung paliwanag ko dito pa lang. At kaya nawawala yung boses ko. Pero kita-kits tayo. Sana hindi mo wala ngayong araw. Yeah.
2026, Goryong Talas at Raffian. Pukpukan to. Rough yan, man. Halimaw yan. Isang performance na last year, man, na nung pinapanood ko yun, isa lang iniisip ko na parang putang na kahit sino kaya niyang talunin sa gabing to. Sa ganung level ng performance niya. At si Goryong Talas, isa sa pinaka-veterano din. Isa sa pinaka-prolipikong MC sa liga. Tuloy pa rin ang evolusyon niya. Marami pa rin siyang na idadagdag palagi, sinusubukan. Sigawan to. Susunod, Frus versus Kilan. Frus, yung rhyming ability nandun pa rin, yung kulit, yung concepts, kakaiba. Yung style niya na parang siya lang talaga yung may bit-bit nun. Versus up and coming Kilan na pucha parang pagaling lang din ng pagaling. Hindi ako magugulat kung masasabayan niya yung kulit ng pagka-veterano ni Frus. At napaka-bagay para sa Isabuhay 2026 na kung meron mang matchup na mag-exemplify ng up and coming versus veteran na parehong mag-aagawan sa pwesto, men, isa na siguro to. Susunod, Zaki versus Ban. Kumbaga, di ba? Potential Isabuhay 2025 matchup to last year Naudlot lang, pero parang medyo style clash to Na kutob ko, posibleng maging sleeper battle of the event o di kaya show stealer battle of the event, no? Kain-kain na lang pareho, men. Iba yung yung kumpiyansa, pagiging komportable na lang pareho, yung sulat, skill level, wala. Tingin ko, katayan to. Ngayon, kakatapos lang ng laban ni Zaki at saka ni Ban. Kasalukuyang break time, lahat ng mga MC, lahat ng mga fans nagpapahinga muna para mamaya balik sa bakbakan na ulit. Next kami after break, kaya pinapakiramdaman ko pa kung may lakas ba akong ibuga lahat. Susunod, Sayad versus Marshall Bonifacio. Parang ito yung mga matchup na dream ng mga mahilig sa teknikalan, di ba? Tingnan natin kung bawi rin ni Marshall yung niya, yung apoy niya at yung level ng pagiging invincible niya rin nung bago siya nagpahinga sa flip top. Tingin ko parang sakto yung pagkahinog nito para sa matchup na mapapaisip tayong lahat na parang ba't di kaya nangyari to ng mas maaga, di ba? Susunod, Isabuhay 2026 battle ulit. Poison 13 versus Sensei. Alam niyo na, Poison, ando na yun. Sensei, huwag niyong tulugan. Iba rin yung style nito sa sa kulit, sa sulat, sa rhyming ability. Syempre, maraming lamang si Poison sa experience, pero ito yung mga klaseng matchup na di ba? Parang, kumbaga, yung mga ganitong klaseng pressure nakakabuo ng diamante. At kung hindi man yung battle mismo yung diamante, lalong magiging diamante si Poison o magiging diamante si Sensei. At sana, iba pa rin yung syempre adjustment sa big stage, pero naniniwala ako kaya niya at kaya nilang pareho. Malala na yung marmol, mas malala ka pala lalo. Susunod naman,
M-Sight versus Plaridel, non-tournament battle. M-Sight is M-Sight, alam na natin yan. Plaridel, lalo siyang naging komportable talaga sa humor niya, naipapasok na niya, na-apply niya na mabuti, na-incorporate niya. Yung panlasa ng humor ng pagiging Bisaya, di ba? Parang hindi lahat ng humor ng Bisaya na-translate agad sa Tagalog, pero siya parang nahanapan niya ng paraan na may pasok. Sleeper battle of the event, tingin ko. Katatapos lang ng laban ni M-Sight sa ni Plaridel, pahinga lang. Banding muna, picture-picture. Banding ng mga MCs, yun. May mga bumibili ng flip-top beer at may mga pumufood trip. Bumibili ng merch, nagpapapicture sa mga idol nila. So, ayun. Mamaya-maya, last 2 battles na. Excited na ako mapanood. Kaya, yun, abangan natin. Sunod, man, Champ versus Champ. Katana versus Invictus. Ano to? Putang na, asintahan to. Yun lang mga masasabi ko. At para sa huling laban ng Day 2 ng Second Sight 15, ang pagbabalik ng isabuhay champion na si Shei versus Bagsik. Lalo magiging diamante si Bagsik kapag yung dikdikan ng pressure na to, ng ganitong klaseng matchup para sa kanya. Kita niya naman, Shei, mula sa huling laban niya last year, Shei pa rin, no? Tingnan natin kung ano pa bang magagawa pa niya na hindi pa niya nagagawa talaga na mamamind blown tayong lahat, no? Time limits. Yun na lang masasabi ko sa inyong pareho. Tapos lang ng battle ko versus Bagsik. At yung ibang tao, mga nakasama natin, shoutout sa mga nakapicturan, sa nakalaban ko kay Bagsik, sa ibang mga MC na nakakwentuhan. Tangina, sobrang galat ng performance ko ngayon. Ayaw ko, ba't ganun? Pero yan, bawi na lang sa susunod. Ngayon, kakatapos lang, nag-aalisa na yung iba. Kami, pahinga na pagtas nito. Naghihintay ng mga susunod pang ganap kung meron bang mga tropa mag-aaya. Pero yun, kadalasan gano'n naman kasi minsan-minsan lang kami nagkikita-kita. Tangina, chill na. Ngayon lang ako nakapag-inom kasi inantay ko matapos yung battle. Overall, sulit na sulit at sound check. Tangina, sobrang solid nun. Nasa guest kami. Ibang experience yun. 10 out of 10, solid. Napakaganda ng laban, lahat. Unexpected yung matchup talaga ni Boss Ari. Ang pinaka nagustuhan kong laban, Poison 13 tsaka Sensei sa isa buhay matchup. Battle of the Night sana kay Shea tsaka kay Bagsik. Katana Invictus. Gusto ko rin yung Sensei versus Poison 13. Sa performance of the night, M-Sight, solid. Kay Bruce ngayon na isa may elephant chassis na kanina. Kay Sensei, kasi hindi siya familiar sa akin pero grabe pala yung mga banat niya, grabe din mga barat. Matik kami sa next event kasi syempre andun yung aso namin eh. Yeah! Osa! Panahon na ng 8 man!
Pagkatapos ng second sight 15, minamapa ko pa lang din yung mga petsa, yung mga lugar kung saan saan babagay ang alin. Masabi ko lang in the works na yung 4 na susunod na event. Ano pang aasahan ngayong 2026? Habulin pa rin yung bigger and better palagi. Quantity, quality ng mga battles, ng mga matchups, ng mga MCs, ng mga lineup. Maraming salamat palagi dahil napapabilang ako dito. Sa pagbibigay ng pagkakataon. Sobrang salamat palagi sa binibigay niyong oportunidad sa akin, sa aming mga MC. Tagal ko na dito, mag-11 years na ako. Yan, maraming salamat. Maraming salamat sa Flip Top staff, sa lahat ng bumubuo at sa mga kapwa MC syempre, sa lahat ng mga nakasuporta, tuloy-tuloy lang. Iba pa rin ang live, iba pa rin pag live, huwag natin peratahin ng Flip Top. Maraming salamat din sa inyo lahat palagi. Sa mga nakikinig sa akin, sumusuporta sa kung ano mang kalakal ko, music, battle, merch. Maraming salamat sa inyo. Gagalingan ko palalo. Tuloy-tuloy lang, magkita-kita tayo lahat at sana patuloy nyo pa rin suportahan lahat ng mga susunod na parating, mga bagong pinapaangat ni Sir Harry. Salamat sa mga naglaan ng oras, especially pati sa lapi, no? Kahit na sobrang grabe mga sitwasyon ngayon, na mamahal ng lahat. Naglaan pa rin kayo ng panahon at pera para umattend dito, panoorin kami ng live. Salamat sa suporta. Sana nasuklian namin at gagalingan pa namin sa mga susunod. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong at suporta. Shoutouts pa rin sa lahat ng tuloy-tuloy pa rin naniniwala. Siyempre, kada taon may tumatanda, may iba silang kailangan tutukan, kaya hindi nila masuportahan tulad ng dati yung liga. Shoutouts pa rin sa kanila, tuloy nyo pa rin yung buhay nyo. At syempre, ganoon din sa kabila naman, yun, may bagong mga henerasyon din, bagong dugo na makapag-appreciate at magsilbing gasolina din ulit para sa amin na tumatanda ng tumatanda. Yun, shoutout sa inyong lahat at sa mga hindi, mamatay na lang kayo. Puta. Dela ko lang. Alam mo, better yan. Ulitin ako. Give me another one. Ulit eh. Pero ano, sa totoo lang, ganda mo. Alam mo na ito. Hanggang ngayon,